Ding 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 ding. Madami na kaming pinagsamahan nito. Nako, talaga namang tight na to at maluwag na rin naman. My very good sister and one of the most successful drag queens in this generation. Ang pamansang bunganga, Mrs. Venus de Locke. Hi! Ding 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 ding. Kamusta Hi. kayo? Okay lang ba? Hi, Mrs. Hello! Congratulations na aga. Pass the energy. Oh, cheers muna tayo. Cheers muna tayo, guys. Cheers, everyone. Maraming salamat. Hi, kamusta kayo mga Refreshing. darlings? Hello, Kamusta hello. po kayo? Nako, grabe. Sabi ko nga kanina, alam, ganda mo sis, mukha kang Arabiana. Di ba parang Persian, Latina, parang Salma Hayek. Hi! Giving Salma Hayek vibes. Sino yun? Yung ano, action star. Action star yun eh, di ba? Action star yun. Ann Curtis kasi peg ko sis. Ang layo mo naman. Panoorin muna natin tong video na to that we prepared for you. Kami nag-edit ito. Ni-research namin yan from the baul. Sige nga. Ang hirap ba research niya? Ito talaga, no? Kung saan wala ako, no? Hindi, bigyan mo kayo. Ayan, yung South Africa. Hey! Wow! Sister, Kayo gumawa ng video? yes, Ang galing. in-edit talaga namin yan. Kinompile namin yan. Grabe ang compilation niyo. Sa lahat ng archive. Kaya pala wala ka doon sa shoot. Yes. Talagang, nasa likod ka ng camera. Oo, pinag-effortan namin yan. Nung time na yan, nirelease yan ng December, di ba? Yes, 1 year na. Congratulations! Thank you so much. December 16 to be exact. Ilan ang views nito? Ilan ang ginarner na views nitong video na to sa YouTube? Sa YouTube, parang 300,000. Work! Sa Spotify? Parang total of mga 500K lahat. Wow! Congratulations, Sa ano. total views so, and thank you stream. so much sa Insti, sa mga devotos. Yes! Nakasama ko mismo nung shoot na yan. So, thank you sa inyo. Di ba ito yung lip sync song ni Ate Turing na na part of the cast ng season 1. Bakit ito yung napiling song nung Star Music na ipakanta sa'yo? Kaninong idea tong I'm Feeling Sexy? Sa'yo ba or sa kanila? Idea nila, hindi ko alam, baka gumagawa sila ng issue. Parang gumawa ng airtime. Oo. Kasi bongga na daw yung airtime nito rin ako naman. Hindi, idea nila. Tapos sabi ko, oh sure po ba tayo? Kasi kay Turing yan, ganyan. Tapos parang sabi nila, yes, kasi bagay siya sa'yo, ganyan. And sabi ko, ayoko namang sarilihin. So, sinama ko si Ate Tours dito sa shoot na to, kung makikita nyo. And siya yung nag-choreograph ng sayaw na ginamit for this. Alam mo, ang ganda ng music video nito kasi siksik, liglig, nag-uumapaw talaga. Like, camp, drag, visual. Ang dami mong pinagdaanan. Ilang set design ka dyan, di ba? Parang ilang layout yan. Anim yata. Hindi ko alam. Anim. Di ba may underwater carry lang ba? Talagang Sinulit. Sinulit. In one day. One day lang yung lahat. Yes. At ang backup dancers mo tsaka mga crowd mo dito, mga Insti, mga fans. Insti, yes. Na sumuport sa akin simula morning, andoon na. Si Kaka, no? Shoutout kay Kaka. So nung pa lang talaga nandun na si Kaka? Andun na si Kaka. Siya pa ang nauna sa lahat ng PA. Si Mama Real and si Mama Real, tsaka si Julia. Hello! Ayan. Hello sa inyong lahat. Saka Hello, si hello. Telly, ayan, sila na yung mga, kasi pagdating doon, wala pa akong mga costume. Tapos sabi, nakisuyo na ako sa, uy, punta kayong palengke, bili kayo ng leggings na kulay pink. In fairness naman, support sila talaga. Iba ring level kasi talaga ito eh, talagang bakla. Yun Ah, talaga yung nakuha ko dito. Bakla, drag race, talagang it's giving everything. Camp, Mrs. Venus de Locke. So, Thank you. i-stream yan sa YouTube account. Diba? Nandun yan? Sa YouTube po ng ABS-CBN Music lang. Carry lang ba? At also, doon lang naman, nasa ABS-CBN Music lang naman yan. Tayo mag-continue. I want to tell our audience kung paano tayo nag-start magkakilala. Okay. Na-meet ko to si Venus kasi. Nag-message. Ako yung una nag-message sa'yo, di ba? Baka. For sure. Hindi, ako yung una nag-message sa kanya sa Facebook Messenger. Kasi parang nakita ko yung account niya na parang looking siya sa drag scene. Tama ba yung kwento ko? Naghahanap siya saan ba mayroong drag show dito. Tapos kasi
graduate ako ng FEU, tapos nag-aaral siya sa FEU. Yes. Tapos yung mga barkada niya, mga Anak-anakan anak-anakan ko niya. dun sa, syempre, Oo. di ba, pagka senior kayo, mga junior mo, bakla-bak lang tukling, mother, hello, ganyan. Tapos, nag-message na kami nito, tapos nagkita na kami. Yes. Unang kita natin sa Obar na, di ba? Sa O-Bar na. Sa Galing Ortigas. pa akong Bulacan noon and di ko alam kung ano yung Ortigas. Na-meet ko to, sobrang mahiyain. Sobrang twink lang niya, ang payat-payat. Sis, nakaka-offend ka. Tingnan mo yung collarbones ko. Hindi. Payat pa rin ako. Actually, payat ka ngayon. Hindi, yung look niya, naalala ko nun, may kwelyo, striped na blue and white, naka-backpack, pantalon. Backpack. At may kulay ang buhok na brown. Baka. O, di ba? May picture ka pa nun, nakagano ko. Yes. Gandang-ganda pa ako sa kanya noon. Sa akin? Oo. Noon? Noon. Noon? Noon lang? Hindi, mas maganda ka na siguro. Maganda ka na rin kasi ngayon. Maganda. Mas maganda ka ngayon, in fairness. Kesa noon? Mas- Ay, oo mas naman. maganda ka ngayon. Oo naman. Pero gandang-ganda na ako sa'yo noon pa. Ay, di ba? Kamusta yung experience mo nun? First time mo sa backstage ng first gay bar mo? First time ko sa backstage, ang pinaka hindi nawala sa isip ko is yung mga go-go boys na nagpe-prepare. Kasi sabi ko, oh my God, totoo ba itong mga abs na to, girl? Talang na-excite akong umuwi. Kasi parang puro contour. Puro makeup. May mga abs. First time ko makakita ng mga ganun kamamacho and sobrang amazing nun. So, sobrang macho. Yung pinaka-naalala kong pinaka-macho nun, si Precious. Charot. Hindi, kasi nung time na yon, parang nasa dulo si Precious, ako, wala si Didi nun. Wala si nun. Didi. Kasi ako yung kapalitan ni Didi. Si Mama nun. Elba, si Mama Letlet. Si Katkat. Nananakot si Mama Letlet. Oo. Iba yung kasi ni Mama Letlet. Oo. Yun na rin yung first encounter mo kay Precious, di ba? First encounter ko kay Precious na nag-J-Lo siya that night. Tapos ang sabi ko sa kanya, oh my God, kamukha niyo po si Beyonce. Noon pa lang at And then, tapos nung time na yon, para mapapasok ko siya, kasi bago lang din ako sa O-Bar noon eh. So sabi ko, paano ko ito mapapasok? Sabi ko, mga mama, okay lang ba? Meron po akong isasama dito sa backstage. Gusto niya pong manood eh. Nanliligaw po kasi sa akin. Totoo, yun talaga yung sinabi ko. Naku! Hindi. Naku, Gigi! Chusera ka. Tapos nanood siya. Mama, ito po si Vinyas. Kemi. Sige nga. Tapos yun na, dun na kami pinag-kiss nung ano. Pinag-kiss nga. Kung totoo naliligaw, kakiss nga kayo. So ako, ano magagawa ko kaysa magbayad ako ng 500 na entrance fee? Oo. Kahit labag sa loob niya, nag-kiss kami. Pero smack lang naman. Tapos pilian naman yung mga mama nun. Tapos dun na yung first na encounter namin ni Vinya. At nasundan pa yan ng mga iba't ibang drag shows, no? Lahat pini-PM ko. Si Lady Gagita. Nung time naman na yon, graduate na ako ng FEU. So nag-aaral siya sa FEU. So graduate ako ng FEU Theater Guild. Yun yung theater organization ko nung college. Tapos siya, member ka nun. Hindi diba? pa. First year pa lang ako nun. Okay. Yes, oo. So, the first year ako, hindi pa ako aware sa Theater Guild. So, may mini-makeupan akong friend. Tinag niya lang ako kay Brigading na, ito na nainanayan ko, drag queen. Tapos nagulat ako, may drag queen pala sa Pinas. Bakit ganyan yung itsura? Bakit ganyan ang ganda? Ligawan ko nga yan. Sobrang drag niya kasi dati as in yellow hair, tapos corset, sobrang laking lips, sobrang laking eyes. Exagerada talaga ako nung time na yun. Ibang-iba, Kasi nag-explore ako noon nung time na yun. Parang bakit that time, medyo meron tayong image na... Hindi, sobrang ahead niya of his time kasi that time, ang uso, yung mga sobrang pag-girl na makeup, sobrang manipis na braso. Noong time na yon bato-bato ka, di ba? Hindi rin naman. Hindi. Naiba ko nung time na yun kasi uso nun yung mga transformation. Yeah. Sila Katkat, sila Eva Papayas. Siya lang ang nag-iisang walang ini-impersonate. Nung time na yun, hindi ko pa kaya. So parang... Ang ginagawa kong style nun is more on parang excited ako na to, i-OA ko to, itotodo ko na. Paano ka na-expose sa drag? Nagpalibre lang ako ng entrance fee nga. Hindi like... Nung first, si Lady Gagita yung sa akin. Nagsabi na, mayroong audition dito, puntahan mo na yan. So, from Bulacan, pumunta ako dun sa audition. Audition set ang tawag dun. So, parang diretso na may audience, yung performance mo. Tas ever since nung first drag show ko na yon, patalon-talon ako ng bar every week. Pero hindi ako nawala ng gig for 1 year. Nawala akong regular show. Okay. Pero ang racket lang ng racket. Racket lang ng racket. Sinasama ko ng mga mama kasi
parang nung time na yun, ako lang yata yung bago. Ganun ka-konti yung drag queens dati. Dalawa lang kami ni Jonah Queen. Hindi, kasi nung time na yun, parang napaka, ano talaga nito, explore talaga siya. San yan, sama ko, Kung sama ko. saan ako talaga napunta, as in mula Bulacan, nag-show ako Antipolo. Ganong level, nag-show ako sa Las Piñas, nag-show ako sa Makati, sa kung saan-saan. Tapos, after a year, ayun na, nag-audition ako sa O-Bar. 1 year din ako sa O-Bar. Feeling ko yun, doon ako na-train talaga ng bonggang-bongga sa mold ng mga kung ano dapat, paano maging polish, paano maging ganito. Yung mga basic na kailangan ng pagiging drag queen. Tapos lumipat na ako ng Nectar kung saan naman na-discover ko kung ano yung sarili kong drag. Saan ka na first na parang na-curious, ano yung drag? Paano mo na-discover yung drag without watching any drag show in person? Kasi paano mo hahanapin yung drag show kung wala ka namang idea? Nakapanood ka ba ng Drag Race? Or sa TV? Tinry ko manood ng Drag Race ng mga 16 years old ako. Wala ko naintindihan. English. English. Oy, nasa cable kasi yun nung time na yun Pero nung bagets ako, parang gusto kong mag-explore sa makeup. Makeup artist ako dati. Mas makeup artist ako and hairstylist. So nag-makeup ako, tapos gusto kong mag-creative makeup. Tapos nag-search lang ako sa YouTube, sa Bulacan, walang signal. So kada 5-minute video mo. Pesonet ba to? Hindi naman. Yung mga broadband kit na gano'n. Okay. So yung mga YouTube ganyan, sinearch ko lang na creative makeup, may lumabas na drag queen. Tapos na-amaze ako doon sa drag makeup. Ginaya ko siya, hindi sa sarili ko, sa friend ko. Kay Haris. In-apply mo kay Haris. Kaya sa friend ko siya ginawa, tapos doon ka tinag, kaya na-discover ko na, ay, yung drag pala is hindi siya makeup, performance art pala siya. Saan ka nakatira? Di ba Bulacan ka? Bulacan. Tapos, saan ka nag-aaral? Saan ka nag-high school? Bulacan din? Bulacan. Paano mo na-discover yung makeup? Parang... May makeup naman sa Bulacan. Wala lang signal. Wala lang internet. Wala lang internet. Hindi, ibig ko sabihin, paano ka na intro sa makeup? Lumaki ka ba na talagang all out? Bading na? Hindi. Or kamusta yung coming out story mo na lang? Sige. Nakatago pa ako nun sa closet. So, hindi ako out dati sa family, pero out ako sa lahat. Tapos, yung mga makeup ko, nakalagay lang sa isang bag. So, hindi niyo nakikita ng tatay ko. So, dati sa Bulacan, medyo gumagawa na ako ng name as makeup artist sa mga pageants, sa mga debut, sa graduation, sa mga ganon. Nagkaka-name na ako. Yung mga nanay-nanayan ko doon sa Bulacan, parang lagi na akong sinasama hanggang sa nagkaroon na ako ng sariling clients, ganyan. Pero nung lumipat na ako ng Manila, na iba yung naging drag queen na. Pero di ba na parang na-confuse ka rin and nahirapan ka rin to accept and like parang ipakilala yung sarili mo sa family mo? Nakwento mo before na parang nabubuli ka rin sa school, tapos nagpalipat-lipat ka pa ng schools? Yes, oo. Nung first year, second year lang naman yun. Ay, tara, alam mo nakikinig yan, ka ha. Yes, kala mo Kasi ang tagal natin nag-usap dati. Medyo ilang beses ko kasi siyang nakwento sa'yo, buti na alala mo na. Yes. And then, nung first year, second year ako, hindi kasi pwedeng baklang-bakla ka dun sa school. Kasi Christian school siya. So, ang real name mo ay Christian Viñas. Christian Viñas. So, dun sa Christian school, talagang bawal. As in, pinatawag yung parents ko para masabi na lalamya-lamya ako. So, lumipat ako ng school and I thought, maling-mali, maging bakla. So, anong reaction ng parents mo nung nalaman nila na sinumbong ka, na bading-bading ka? Sabi lang nila, nye. Alam na namin, For sure, alam naman nila, pero pinapagalitan ako pag gumaganyan yung daliri ko. Alam mo naman yung daliri ko, nakaganto lagi. So, lagi ako napapagalitan. So, ayun, lumipat ako ng school, tinry kong ibahin yung ihip ng hangin. Tapos doon ka na nagpamipaminta. Nagka-girlfriend. Ilan ang naging girlfriend mo? Isa lang naman, 4 days lang. Girlfriend. For the record, 4-day girlfriend. Ano naman nangyari sa inyo? Wala, girl. Kahit kiss? Wala. Alam mo nangyari, siya ang nagbigay sa akin ng first makeup brush ko. Wow. Ever. Kasi mahilig siya sa makeup. Tapos nung nag-out na ako, binigyan niya ako ng first makeup brush. Ay, ang sweet. Ang cute. Yes. Nagpa-makeup pala sa'yo. Tapos singer din siya. So, dumadayo kami ng lugar. Nag-audition kami sa mga kanta-kantahan. So, nung time na yun, parang bibo-bibo ka na sa mga extracurricular. Sobrang bibo ko nung high school as in kanta. Pero ako yung president ng class. Yung mga ganong level. Kasi talagang
Bida-bida. Achiever talaga. Bida-bida ako. Top 1 ako nung Ay. third year. Top 5 lang ako nung high Third school. year, fourth year, extracurricular na. Nawala na sa top. Kamusta yung family mo? Di ba parang yung mga sisters mo, ano rin sila, disagree din sila nung una kasi Nung una. wala kang ibang kapatid na babae tapos yung mother mo. Puro babae kapatid Ay, wala ko. kang kapatid na lalaki, I mean. Yes. Tapos yung mother mo is nasa Nasa ibang bansa. ibang bansa. Oh, kamusta naman yung time na yun na parang hindi nila tanggap yung pagka-bakla mo? Ayun, actually, mas malala nga yung mga kapatid ko na hindi nila gusto maging bakla. Mas sila, mas Christians din kasi yung mga ate ko. So parang ito yung sabi sa Bible, ito yung ganito, ito yung ganyan. So, pero buti naman, naka-move on na kaming lahat doon. And ngayon Paano kanila talaga officially natanggap? ayun na may pera na ako. Yung nakakapagpadala na. Hindi, nakakatulong char na. lang. Nung pandemic, kasi di ba parang na-shake tayong lahat nung pandemic. Hindi nila kasi ako kilala until pandemic. Hindi nila alam kung anong personality ko. Hindi ako nagsasalita pag nasa bahay. So, nung nag-pandemic, nag-start ako mag-vlog. Yes. Nag-start akong Facebook Live. So, Yes. parang doon nila nalaman na, may gantong side pala siya. Na parang, andal-dal para niya. Nagmumura pala siya. Mga All ganon. out. Todo, nagme-makeup, nag-wig pa. Nagme-makeup, nag-wig. Kasi dati sa bahay, may nag-kiss sa TV, nagtatakip pa kami ng mata. Ganong level kami. Ganun pala sa Bulacan. Hindi nila alam. Actually, minsan naka-Filipiniana kami sa bahay. Charot, joke lang. Ganun kayo ka-demure. Hindi. Gusto ko namang malaman, nung nagsa-start ka, how much yung starting TF mo? TF ko, 300 pesos. Buti 300 na ako, 150. Pero hindi nabigay agad. 150 lang yung nabigay. Kasi Half budget. So, sa mga bars, usually may half budget na tinatawag. Ano ibig sabihin nun? Kapag konti yung audience. Pag konti yung audience, hindi nila binibigay ng buo. Babawi sila kapag dumami yung tao. Usually pag Thursday, Friday, tas wala masyadong tao. Saturday to. Hindi Saturday na yun. Tapos Oh my ayun, gosh. mga 1 month ako doon, half budget ako lagi. My Tapos God. nag-close yung bar. Mahabulin ko pa. Hindi, anong bar to? Yung Pink to? Pink Manila. Doon ka talaga Comedy bar. unang pinaka parang Yes. regular mo, di ba? Habang nagsa-start siya mag-drag, nag-aaral pa siya sa FE. Yan, sabay-sabay yan. Di ba? There was a time na Yes. parang bahay, school, bar. Yes. oo. Umabot pa sa time, nagtutulog ka sa O-bar. Natutulog ako sa over sa ilalim ng stage. Yes! Oo, Until now, may natutulog pa rin doon hanggang ngayon. Hanggang ngayon may natutulog pa rin doon. Pero yung pinagsabay-sabay ko yung school, bar, nagme-makeup din ako noon, nag-gig, nagte-theater, Yes! tas bar. Sabay-sabay lang. And nanalo ka ng Dragettes. Yung Yes. first ever competition mo for drag. Tama? For drag, yes. Yung month-long competition siya with, kasama ko doon sila Riri, sino pa ba? Si Arizona, kalaban ko si Arizona. Tapos, may natatanggal every week. Oo. Tayo ang nag-uwi ng corona. Yun yung parang pivotal moment. Wow. Ah. Nung umpisang Sa Malate to, ang Sa bongga ng Malate. premyo niyan, di ba? Makakapag-perform sa sobrang library. laki ng premyo, 5,000 pesos. 1 month kong tinrabaho. Oo, 5,000. Pamasahe ko mula Bulacan hanggang Malate. May PA pa. Yes, at least yung PA. Oo. Yung premyo doon is makakapag-perform ka sa The Library Malate. Library yung pinakasikat na comedy bar nun eh. na comedy Yung time bar. na yun. Magiging part ka ng Raging Divas, yung pinakasikat dati na Drag group group. ng drag queens. Tapos nung saktong pagkapanalo ko, nabuwag yung Raging Divas. Hindi mo na naman ako yung Hindi ko premyo nakuha mo. yung premyo na naman. Kanina yung TF, ngayon yung premyo. Oo, ba't naman ganon? Girl, nag-drop pa ako ng isa kong subject. Dito alam nila mama. Nag-drop ako ng isang subject kasi sakto sa rehearsal day ng Raging Divas. Oh my God. Tapos hindi na tuloy. Hindi natuloy. So, kinonsensya ko sila. Doon na ako nakapasok ng O-Bar. Mas Oo. better naman. Oo. Kamusta naman yung experience mo sa O-Bar? Siyempre, working with the most biggest names sa drag nung time na yun. Sila Kat, sila Precious. Diyan tayo mas naging close talaga nung pumasok ka na ng O-Bar eh, di ba? Oo. Actually, mas naging hindi tayo close nung pumasok na ako ng O-Bar. Mas close hindi. tayo bago eh. Nung Hindi, naka-work na kita, after din, parang mas mali. naging close tayo after. After O-Bar. Hindi. After O-Bar na Hindi, tayo pero nung naging time na yun, close. ibang level ang O-Bar talaga. Hindi, yung O-Bar kasi that time, kaka-open lang niya. Tapos parang O-Bar lang yung best bar na pag-performance. So parang lahat uhaw for a spot sa O-Bar. So nandun yung pressure,
nandun lahat. And ako, 18 years old ako noon. Tapos yung iba, no? Yung iba mga 45, 45, 60. 50, 60, Oo, yan. ganyan. So parang sobrang nanibago ko sa hindi siya yung fantasy ko. Yeah. Parang from audience perspective na wow, glitz and glam. Yung pala pagdating sa backstage, iba yung pressure, iba yung mga ganon. So parang nabasag yung fantasy ko. Hindi, ang laki ng struggle talaga ni Venus. And I think, ako rin, part din ako na parang, you really have to fight for your spot. Diba? Yeah, oo, ganun talaga. Talagang para makapag-solo ka or makapabigyan ka ng production number, paghihirapan mo Nung siya. Nung time na yun, talagang sobrang hirap. Tapos, nung nakapasok ako doon, parang madaming kakapasok lang din. Yeah. So parang nauna lang sa akin ng 6 months, Oo, like si sila Bench. MC, sila, madaming bago lang pasok doon. So parang lahat may pinapatunayan. And ako yung pinakawalang experience nung time na yun. So parang ibang level yung pressure. Ang kilala ko lang nun dati si Beyonce. Pero hindi ako pwedeng mag-Beyonce. Kasi may precious. So, imagine nyo, nagkakabisado ako ng exams sa school, kabisado ng steps sa O-Bar, kabisado ng lyrics, kabisado ng na-survive naman natin. Naalala ko, lokang-loka sa kanya si Katkat, hindi mo alam yung Spice Girls. Hindi ko kilala yung Spice Girls. Nag-drag queen, hindi niya kilala yung Spice Girls. Hindi kasi bagets to eh. 25 siya, no? Hindi ko kilala si Mariah. Oo, hindi niya alam. Hindi ko kilala si Madonna. Beyonce lang talaga. Kasi ang mga kilala ko, parokya ni Edgar. Mga gano'n. Kasi yun yung kilalaki mo. Yun yung kinalakihan ko, mga Barry Manilow. Gano'n, mga panlalaki. So, wala akong, tsaka Hillsong. Ayan yung mga pinapakinggan namin sa school. Oo. Tapos, umalis siya ng O-Bar after a year. Ang dahilan yun para mag-aral. Which is true. Which is totoo. Totoo naman. Baka po hindi to alam ng O-Bar management. Dito nyo na po malalaman. Umalis ako talaga ng O-Bar dahil sa pressure sa school at sa O-Bar. Gusto kong tapusin yung pag-aaral. Hindi para lumipat sa Nectar. Oo. Hindi kasi may issue na parang after niya umalis, Lumipat ako Nectar. lumipat ka ng Nectar. Kasi nung time naman na yun, sobrang nag-boom yung Poison Wednesday. Yes. So, na ultimo kaming yung mga taga-over. So, ang sarap mag-Poison kasi nga parang nakakapahinga ka, hindi ka queen. Party girl ka lang. Tapos na yung SEM. After 4 months, nag-chat sa akin yung mga organizers ng Poison. Si Daddy David, actually, yung owner ng Nectar. Chinat niya ako kung gusto ko daw pumunta to visit, ganyan, tas with you. So, nung nagpunta na ako doon, sumali ako sa Poison Wednesday. First ever Poison Wednesdays. Magkalaban ba tayo? Ay, hindi. Yung Poison Wednesday yung sa'yo. Yung sa akin, Thursday yung pala ako. unofficial. Poison Unofficial Thursday. yung sa akin. Oh, unofficial. Ako yung first winner ng Poison Wednesday na unofficial. Ang kalaban ko lang sila Ovicon, sila... Andun na rin si Astrid dun eh. Yata. Ako, ang nakalaban ko si Minty Fresh. Si Minty yun nanalo. Ay, hindi. Si Vibora, si Taylor Shish. Si Taylor Shish. ang So, nakalaban ko. sino-sino yung mga OG Nectarines nun? Kasi parang dun pa lang nabuo yung Nectarines nun. So, nung nakalaban ko sila, nanalo sila, talo ko. Pero ako yung kinontak para mag-perform regularly. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Naalala ko, naka-blue hair ka. Yes! At silver gown. Totoo. Anong kanta mo nun? Anong piyesa mo nun? Look at me now. Baka. Tama, Galing mo naman, te. Yes. Baka, hindi ko sure. Tapos ayun, nung nakapasok na ako nung... Inoferan ako na, magkano ba TF mo dati sa O-Bar, ganyan. I-times 3 natin dito. Oo? Yes. Times 3 sa Nectar na less pressure, 2 numbers a night, compared sa O-Bar na more than 15 numbers a night, di ba? Tapos walang rehearsal, dadating ka lang kung kailan magusto. Sabi ko, okay, pasok tayo dyan. So, doon na nag-start. Kasi parang nagbumubuo pa lang yung Nectar ng pool of queens nila. So, si Venus yung naging queen nun, yung parang ikaw yung naging One of the pioneers. One of the pioneers nun. Kasama Si Andy, Marla. May Marla Andy na ba nun? ako, Marla. Okay. Andy ako, tas Marla. Si Jonah. Si Jonah latter pa yan. Okay. Si Taylor Shish. Ayan, yun kami. What was your favorite moment sa Nectar? Kasi parang ang tagal mo dun bago nag-pandemic eh, di ba? Yes. Nectar talaga. Siguro ang pinaka-favorite, hindi moment eh, siguro favorite aspect sa Nectar is yung treatment, professional treatment ni Daddy David sa amin. Yung nurturing, yung pep talk. Yun yung pinaka-favorite ko doon. Encouraging. Yung pep talk. Kasi parang yun yung hindi ko na-experience sa mga past clubs ko na parang
tinitreat kami as anak talaga. Parang mostly is employee, ganyan. So, sa Nectar ko na-experience yung ikaw bahala kung anong gusto mong i-perform. Wala kang mold na susundan dito. Hindi mo kailangan mag-impersonate. Yes, ayun. So, freedom. Yun yung at favorite saka ko na-discover sa mo talaga yung, doon talaga na-discover ni Venus yung drag niya. For a time Yes. talaga, lahat ng pwede niyang gagawin niya kung gusto niya. Oo, ang naging technique ko doon, kasi di ba sa O-Bar, bawal akong mag-perform pina-perform na ng iba. Ganun yung unwritten rule dati. Bawal kang mag-Beyonce, si Precious na yan. Bawal kang mag-Mariah, si Precious na din yan. Bawal kang mag-Regine, si Precious na din yan. Bawal kang mag-Ariana, si Kat yan. Basta bawal lahat. So, nung nasa Nectar na ako, nilista ko lahat ng drag queens ng O-Bar. Anong ginagawa ni Precious? Ginawa ko lahat! Work! At nanghihiram pa ako ng costume. Oo. Tapos, pag December na yung Burr months, syempre ang mga bakla sa O-Bar, bawal rumakit kasi nga May strict talaga. May rehearsal. rehearsal, may show sa gabi. So, malaki talaga yung requirement. Eto taga-salo, syempre. Tropa namin ni Precious Lahat ng racket nila sa akin na pupunta. Oo. Tapos dun kami mas naging close nito kasi parang meron kaming na-meet ni Precious na friends na nag-move sa Chicago. Tapos dun na kami naging close after every show ng umaga. Ayan, mag-morning breakfast kami, iinom kami, tutuloy namin yung itutuloy namin yung inuman after the clubbing. Tapos doon naging close na kami ni Vinya. Sabi ko, ay, papakilala kita kay ganito, kay Ken, kay JT. Tapos yan, nag-travel na rin kami, nagpalawan kami. Yes, Boracay. I-insert ko dito yung Palawan natin. Yung gano'n mo. Yes, oo. Pan yun. Fantasy, tas Boracay. Boracay 24 hours via Roro. Oh my God. Nakaupo kami sa mga Katabi rope. namin yung mga manok, Sa di rope. ba? Sa rope kami umupo Totoo. kasi parang wala kaming mahigaan. Hindi kasi nung time na yon, ako naman, ang racket ko is makeup. Taga-makeup ako ng mga, nag-make commercial kami na ginawa. Ito, sinasama ko yan, mag-makeup assistant ko. Tapos, pag mga racket, ayan, sama ka sa akin. Meron kaming makeup racket sa Boracay. Oo. Zook out. So, Zook ano to? out. So, kung Clubbing nakapunta to. kayo nung Boracay, 2017 or 16, ayan, Zook out. Kami yung naglalagay ng neon paint. Neon paint. Na i-racket. Tapos, kasi syempre, gabi na noon, madaling araw na, gusto na rin namin pumarty, uminom. Ending, gusto mo mag-neon paint? Lagay mo yung mukha mo. Diba? Yung mga tao yung pinaglalagay namin, oy, mas masayang bonding to. O, kayo maglagay sa isa't isa. Lagyan yung isa't isa, drawing yung isa't isa. Tapos ending nun, first time mo sa Boracay, di ba? First time ko sa Boracay. Oo. So, 5 days kami sa Boracay na nakabook nun. First day lang tayo nagsama, in fairness. Yes. Iniwan niya na ako. Bonding talaga. Kaya mo yan, mag-isa ha. Maghanap ka ng friends. Bongga! In fairness naman, ang dami ko naging friends nun. Diba? Tapos mag-isa ako nag-roro pa uwi. Siya nag-plane na siya. 24 hours. I'm sorry, sis! Oh my God, ang sad nun. Oo. Hindi, masaya. May na-meet naman ako sa Roro. Ano yung mga experience mo kay Mikmik? Kasi talagang parang almost 3 years, 4 years tayo magkakasama. So si Mikmik yung nag-open sa amin ng other side of the world. Ang nasa isip namin dati is bar, show, maging magaling na drag queen, ganyan. Siya naman yung nag-open sa amin to dream, to make it bigger, mag-manifest. Lahat talaga ng mag-dream, pinapasulat niya sa amin kung anong goals namin. So parang siya yung biggest inspiration kung bakit kami andito ngayon. Yung time na parang sabi niya, di ba naka-iPhone ka, bumili ka na ng laptop, dapat ang laptop mo, MacBook, kasi kailangan connected, di ba? Ganun yung mga choices. And first iPhones namin, galing sa kanya. True. Sabi niya, hindi pang artist. Hindi pang artist. Joke lang. Wala pong ganun, baka gusto akong kunin ng Android ha. Tingnan natin kung pang artist yan. Tapos, nung pandemic, syempre, hiwa-hiwalay kami, di ba? Kanya-kanya kaming drag show. Nung time na yon, sabi ni Mikmik, eto na medyo maluwag-luwag na, susunduin ko kayo sa mga bahay ninyo. Yes. Tapos, binahay niya kami dun sa condo niya sa Makati. So, dun na kami naging tighter talaga na parang we have to sleep with each other for like weeks. And then, dun namin na-invento or nasimulang buuhin yung Divine Bar. Hindi, actually, sa bahay ko nag-start yung Divine Bar, pero wala si Brigadine. Kami ni Precious and si Turing. Tapos nag-comment lang si MC. Si MC kasi divine ako ng divine sa lahat ng Divine. Divine intervention. So, tinawag ng mga viewers na Divine Bar. Tapos, nagplano kami ni
Precious, kailangan natin itong buuin ni Brigading, ganyan. So, the following week, doon na kami sa condo ni Mikmik, nag-Divine Bar. Guys, makwento lang natin nung Divine Bar, grabe yung effort namin dun kasi sobrang successful natin nung Divine Bar. Oo. Parang kumikita kami ng ng talagang 30,000 per night. Ha? Almost. Kumikita ka, sis? Charot. Tayo nun. Hindi, Parang walang napunta sa akin yan. hindi, ang laki na nun nung time na yun kasi pandemic, wala kaming work. So, nung pandemic, mas na-discover namin kung ano kami. Doon kami una nagkaroon ng supporters. Kasi ang kinaiba niya sa bar, never kaming nagsalita. Kaya, kaya na-enjoy ko ng bongga yung pandemic sa setting na yon, sa pagla-live sa Kumu. 'Di ba? Kasi nakakausap namin personally yung mga nanonood. Ang sarap sa feeling na, oh my God, naririnig nila na may personality kami, nakakapagpatawa kami, nakakapag-ingay. Hoy! Charot. At saka doon din namin na-discover yung isa't isa kung ano pa yung pwede namin gawin bukod sa lip syncing. Yes, oo. Kasi talagang nagsusulat kami, nagpo-produce kami ng Sulat shows kami ng kanta. namin. Alala ko dati, nagre-record ako sa laptop ng mga kanta dati. Ang tawag sa akin ni Brigading at ni Precious ay, ito yung sister kong recording artist. Yes! As in, nagmamanifest talaga kami. Ito talaga siya, kasi ito talaga yung dreamer sa amin tatlo. Kasi syempre yung age namin ni Precious, parang feeling namin. Tapos na sila We've doon. had that, na-experience na namin yan. Hindi naman, pero parang hindi pa namin nare-realize yung parts na ano pa yung pwede natin gawin kasi parang ang dami namin nagawa sa shows, keme. I've traveled the world nung time na yun. Pero ito talagang, hindi, pwede pa to. Ito pa yung gagawin natin. Gusto niya maging singer talaga. Gumawa kami ng kanta. Sana may record pa tayo nun. Oo no? nga. Ano pa ba? Wala na Feeling yung laptop baka, mo. oo. Na-reformat na yung laptop. Let's see. Hindi kasi, Naggawa kami ng parody na mga, pinapalitan namin yung lyrics ng mga kanta. Born This Way. ano yung mga lyrics natin? I-recall natin. D-I-V-I-N-E die. Sabihin ng sabay-sabay. Kaya-kaya yan, divine! Divine! Oo. As in, ginagawa naman nila. Tapos tagi-isa kami ng stanza. Tapos, tapos alam mo, parang mukha kaming tanga pagtatawa namin yung stanza ng isa't isa. Kasi, gago, nakakatawa, eme-eme, pero Comedy. habi. Parody talaga, parody. Tapos, nung time na yun, dun din namin discover yung pag-vlog. Yes. Na talagang sa'yo na i-push yun kasi ikaw talaga yung, ang dami talaga itong gustong gawin. Para talaga siya nakawala lalo sa hawla. Blessing in disguise sa aming tatlo yung pandemic na, grabe, parang nagpantay-pantay tayong lahat. Ito pala yung pwedeng gawin aside from clubs. Before pandemic, parang meron akong quarter life crisis kasi. Kaya ang dami kong gustong gawin kasi before pandemic, kakagraduate ko lang sa FEU. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko after graduation. Tapos, gusto ko mag-stop sa drag. Pero gusto ko mag-stop sa bar scene. Pero gusto ko mag-drag. Pero hindi ko alam kung saan siya dadalhin. And hindi ko alam kung pag nag-stop ba ako, saan ako pupulutin. Baka pag nag-corporate na ako, mawala na yung art side ko, ganyan. Kasi ganun yung nangyari sa iba kong friends na mga artist din. So, nung nag-pandemic, parang no choice. Kailangan mo may gawin. Kaya nag-vlog, kaya nag-ganto, na ganyan. Which is very successful. Talagang support kami niya ni Precious sa kanya sa pag-vlog. Nag-guest kami sa kanya. And basta sobrang saya ng pandemic. Iconic talaga yun for the three of us. Ang dami naming nabuo nun. And dun din kami nag-start mag-manifest ng mas maraming projects and events and i-push yung career ng Divine Bar. Kung ako, idea, si Brigading yung tiga-push ng action. Siya yung tiga-ganon. Parang, ito gawin natin to, ito gawin natin to. Siya naman yung gagawa ng way para magawa yun. Yeah. Si Precious, yung nakakapag-deliver. Siya yung nagde-deliver ng maayos. Siya yung nag-execute. Doon siya magaling. Hindi, talagang iba yung mixture naming tatlo talaga. As in, we know how to adjust to each other. Kasi 5 years agwat namin sa isa't isa. 28 ka na. 26. 27 ako ngayon. 27, 31. Tapos si Precious 36. 37. So parang 5 years, 6 years ago tayo. So parang talaga kami magkakapatid na naglalaro lang nung buong pandemic. Playground namin yung time na yun. So kung ano maisipan, magganto tayo tonight, magganyan tayo. Pag gumagawa kami ng poster para sa Divine Bar.
ano kami, pay-per-view na mga shows Oo. via Zoom. Bago Kung namin, ano-ano. as in, dun kami gumawa tayo ng concert live on Zoom. Live sa Magbabayad Zoom. kayo para makapasok. Nag-PPM kami isa-isa sa mga tao na, uy, nood naman kayo ng concert namin. Mga ganon. Yes! Tapos nag-birthday And show na-manifest natin yung concert! Yes! Oh my God. Talagang parang practice lang lahat nung time na yun. Tapos hanggang sa nagkasa totoo na siya. There was a Totoo. time na nandun kami sa condo ko. Hindi sa condo mo na rin, Mm. pati kay Precious. Na parang, what if magkaroon ng drag race dito? No? Kasi parang sobrang clueless na kami. What's next for us? Parang nagda-die down na rin. Ang dami na nag-Facebook live. Yes, oo. Tapos parang ano nang next natin gagawin, di ba? Tapos biglang parang Biglang in-announce yung Drag Den. yung drag Drag din. Den. And kasama namin nun si MC. Si MC Black, sabi niya, gusto niyang sumali. Sabi namin tatlo, sige, support ka namin. Alam mo, support ka namin. Bagay ka sa drag din kasi drag din, Filipino. Ikaw ang representative natin sa Drag Pageant Den. style talaga yan. Sa'yo talaga yan. Kami nang bahala sa drag race. Oo. Tapos biglang parang week after, nag-announce nag-announce yung si Drag Race. Hindi, gusto din natin sumali. Parang ganon. Sa Drag Den. Tapos biglang nag-announce yung Drag Race. So, sinabihan na lang natin sa FC, sige, supportahan ka na lang namin, ha? Ayaw mo yan. Oo. Ikaw na dyan, ikaw na dyan. How did you react to the announcement? Kasi parang ako sa Twitter ko nakita, biglang, mabuhay! Biglang gumawa si RuPaul, di ba? One oo. night. Ay, ako 100% yes. As in, sabi ko, yes na yes na yes. Kasi, as in, nung in-announce siya, pumirma ako kagad. Hindi ko binasa yung contract. At all. Ako din, hindi ko rin binasa. Pumirma na rin ako. Ang sabi ko sa sarili ko, pag ito binasa ko, baka ma-discourage ako. So sabi ko, hindi ko babasahin kasi dream ko to, bahala na sa consequences kung ano man mangyayari. Yeah. And si Precious yung sobrang hesitant nun eh, no? Oo. Ayaw niya talaga kasi kakatapos lang nung LOL Drag Queendom. Oo, natalo siya sa LOL Drag Queen. And iba din naman yung pressure nun, di ba? So ayaw niya Oo. sana sumali, pero sabi ko sa kanya, bala kapag di ka sumali, magtutour kami ni Brigading. Oo. Iwan ka. Pinush Okay talaga lang namin si ba Precious. sa'yo? Parang di ba nakwento niya last Siya pa time? nanalo. Sayang naman. Hindi, nakwento niya ni Precious nakaraan, parang one day before the ending, yung last na pasahan. Tsaka lang siya nagpasa. Tsaka lang siya nagpasa. Nagiinuman pa kami, kinabukasan ng morning, naggumawa siya ng video, pinasa niya, yun na yun. Mm-mm. Tapos, natawagan na kami ni Brigading, ni Precious, Precious. dalawa. Birthday Ko, tinawagan kami ni Precious. Si Brigading hindi natawagan. Na-depress ako, girl. Na-depress In-anxiety siya! ako, girl. Nagpakalasing-lasing talaga ako, birthday Nagpakalasing siya niya. sa birthday ko at hindi namin makausap. Okay ka lang sis? Oo, okay lang ako. Tapos hindi siya tinawagan. Ang ginawa ni Brigading, kinabukasan, in-email niya yung Drag Race. Sigurado po ba kayo na hindi ako pasok? Proactive, carry Ganon. lang. Ganon, confidence. Ang sagot, Hindi, sumagot sila na parang hiwa-hiwalay lang yung pagsagot sa atin. Pero pasok daw ako noong time na yun. And then, we were gonna message you for an interview, Channeline, Kemi. Kinabahan talaga ako, girl. Kasi nagsiselebrate na silang dalawa, tapos ako, hindi kasama. Wala, ako pa rin naiwanan. Kaming tatlo, alam naman naming mag-audition kami tatlo, pero hindi kami nag-uusap, how are you gonna prepare? Kasi nung time na yun, parang kanya-kanya. kanya-kanya. Kailangan kasi may patunayan talaga lahat. Oo. The first time tsaka nung time din siguro, part na lagi kaming magkakasama. So, sige, let's do it. Let's try it naman na magkakahiwalay naman tayo. Oo. Ano yung mindset mo nung nagpe-prepare ka? Kasi, grabe girl, iba rin yung mga pinakita mo sa show. Pasabog. Talaga? Diba? Kamusta yung preparation mo? Alam mo, sa Drag Race ko na-discover kung ano yung drag ko talaga. Na pag meron palang budget, ito pala yung kaya kong ipakita. Kasi hindi ako gumagastos sa drag ko sa club eh. Mas ginagastosan ko yung mga ibang bagay na mag-i-improve sa akin sa ibang bagay, ganyan. Pero nung sa Drag Race na, okay, anong maiisip ko kapag ito yung binigay na category? Ano yung maiisip ko pag ito yung binigay na category? Lahat playtime. So doon ko lang na-realize na, ay, campy pala ako. Akala ko pretty, beauty queen talaga. Oo! Oy, ang unang pangalan nito ni Venus Deluxe ay nako, as a drag queen. Ano yung mga pinagdaanan ng mga pangalan bago naging Venus Deluxe? First drag name ko is Princess. Princess. Sweet lang. Ano yung sumunod? Camilla. Parang bagay sa bangs mo, yung Camila. Oo. Diba? Diba? Ang Hindi, dami lang pinagdaanan nito. Oo. Naging Camila kasi mahilig ako mag-makeup transformation. So parang chameleon daw, ganyan. Si Didi nagpangalan sa akin yung Camila.
Tapos hanggang sa naging, wala nang choice, Vinyas na yung tawag eh. Kasi yun yung Naging last name niya Vinyas. pag-college, di ba? Parang, tapos yun na rin yung ginagamit niya pangalan sa amin. So, Vinyas. Vinyas na talaga. Tapos paano naging deluxe? Meron akong class dati na marketing class. Marketing. Tapos parang may, kailangan naming, advertising. Tapos kailangan rebrand the brand. I-rebrand ang isang product. Parang i-upscale mo siya. Ibibenta mo sa mayayaman. Ganon. So yung product na yun, nilagyan ko ng deluxe. Tapos, naging pangmayaman siya. Nilagyan ko ng mga upgraded. features na mga gaya, upgraded. So sabi ko, bakit hindi ko siya gawin sa sarili kong drag? Kaya nagkaroon ng Vinyas Deluxe. Doon pa lang na-discover yan sa Nectar na yan, di ba? Nectar na, Sa Nectar na Days. yan. So, Yung iconic entrance look mo, paano ka nag-come up to that towel look? so yung towel look na yan, lahat kasi ng mga, from Pasig From Palengke. Pasig Palengke. Lahat yan, parang naiisip ko lang basta-basta na kami ni Tiny. Si Tiny ang tumulong sa akin sa lahat ng preparations ko nung season 1. So, dinadoubt ko yung mga ideas ko kasi mag-have kaya to ganyan. So, pag nababanggit ko kay Tiny at natawa siya, ay, have. So, laging may confirmation from Tiny bilang si Tiny is super fan ng Drag Race. So, alam niya kung ano yung mga ganito, mga ganyan. So, mayroon akong pinatahing designer outfit na pang-entrance look ko sana. Maganda siya actually, pero it does not scream Vinyas Deluxe. Parang hindi niya ako pinapakilala. Ito yung unang beses ako makikita ng tao. Tapos sinabi ko talaga kay Tiny na gusto kong mag-towel look somewhere in the competition. Pero kailan ba walang scoring? Kailan walang category, kailan ako hindi i-judge ng bongga ng mga judges. Sa entrance look lang, so bahala na. Tapos nung dumating yung designer outfit nga, hindi ko siya na-feel, pero dinala ko siya. Until nasa hotel na ako, last minute, pinagpipilian ko pa rin yung tuwalya, tsaka yung designer outfit. Ano ginawa mo? Ayun, in-advisean ako ni Mick na, what would Vinyas do? Sabi niya, what would Vinyas do? Yeah. Di ba, hindi yung normal self ko. Kung ano yung gagawin ng drag queen na si Vinyas. Magpapatawa. Magpe-playtime. So, towel. Ang props mo nun, di ba? Hindi mo siya dala-dala, kinuha mo siya Kinuha sa ko lang sa hotel, yung shower head sa hotel. Inikot ko lang na gano'n. May dala akong tabo nun actually, pero nauna na sa workroom kasi kukunin nila yung mga gamit papunta sa workroom. Hindi mo na iuwi. Hindi ko na makuha. Sa first entrance look natin, when you saw everyone there, sino yung pinaka na-surprise ka na nandun sa cast? Kanino ba ako pinaka na-surprise? Siguro kay Gigi Era. Siya lang yung hindi ko narinig ever Same. na makakapasok, si Gigi Era. Pero, sino yung pinaka, from the whole season, yung na-surprise ka from their performance? Pinaka na-surprise ako, hindi lang sa performance, pero sa personality, is si Minty Fresh talaga. Aww. Oo. Kasi ang reputation niya sa Nectar nung time namin is mataray, untouchable. May ganun talaga siyang vibe. Vibe lang. Wala naman siyang ginagawa, no? Pero aura niya talaga na mataray, sasaktan ka. May mataray siyang ganun. Pero nung nasa Drag Race na, naloka ako sa sobrang bait niya, te. Imagine mo, nagne-nail siya. Pag nagsabi ako sa kanya ng favor, bibitawan niya yung nails niya, uunahin niya yung favor ko. Isisintas niya yung corset ko or may hiniram ako sa kanya, hindi ko makalimutan, may hiniram ako sa kanyang belt. Parang for the sake na ma-add lang sa look ko. Nasa main stage na tayo So ko, sis, pwede bang umiram ng belt? Girl, tumakbo pa siya sa backstage. Sinundan ko siya sa workroom. Kinalkal niya pa from pinakailalim yung belt para lang ipahiram sa akin. Di ba parang ako, di ako mag-e-effort ng ganun sa iba. True. Pero di ba, lalo ka competition mo pa. Oo, kaya siguro lumabas yung ribbon niya kasi 'di ba nasa ilalim daw nung ano niya 'yon. Yung rainbow niya na flag. Bigla na lang nakalitaw, nakita niya nung magli-lip sync battle na kami. Dahil pala sa yun, sis. I didn't know. Sayang naman. Hindi, pero totoo, si Minty Fresh surprising. Bukod dun sa naging away namin sa Untucked or yung issue namin sa Untucked, wala naman siyang ginawang anything sa akin eh. One of the nicest drag queens Yeah. talaga. Hindi lang siya kasing welcoming nung iba talaga. Hindi or... siya kakausap ng una. Ikaw ang mag-a-approach sa kanya. Pero hindi kanya de-deadmahin. No one time, may meet and greet kami sa Nectar. Nalaglag yung nail ko. Oh. Tumalsik.
Tapos malayo Tapos parang sabi niya, sis, nalaglag yung nails mo. Sabi ko, okay, go. Okay lang. Parang wala na akong pakinalaglag eh. Girl, pinuntahan niya pa, pinulot niya para iabot sa akin. So parang, gusto mo bang mag-PA sa akin? In fairness, ganun ka genuine. Walang kamerang nakaharap. Genuinely nice talaga, pero the arrive is medyo, feisty. Min pa Gcash naman dyan. Tayo sa pop-off ate lyrics mo, kasi talaga namang last stanza nung group ninyo. And talagang iconic! Paano ka nag-come up dun sa lyrics na yun? Doon lang mismo. Kasi lagi ako nagda-doubt nga. Imagine mo, pati entrance look ko, palabas na. Namili pa ako between towel and kung susuotin ko yung designer. Lagi ako nagda-doubt talaga kung anong gagawin ko. Actually, kahit doon sa lyrics, may sinulat akong Tagalog, may sinulat akong English. So, hindi ko alam kung alin yung kakantahin ko until recording na. Hindi, as in, 2 sets. Dalawa yung sinulat ko. Lahat sila kasi nagtagalog. Okay. Ako lang yung English. So parang sabi ni Silhouette, ikaw yun ay iba kung mag-i-English ka. So ginawa kong Taglish yung ginawa ko. Tapos, as in, doubtful talaga ako sa lahat. Pero ayun nga, ang sabi sa lyrics ko, magtiwala sa sarili para laging wagi. Magtiwala sa sarili para laging wagi. So ayun, parang nung tina-trust ko na yung instincts ko sa Drag Race, mas nagagamay ko na, mas nakilala ko yung sarili ko talaga sa Drag Race. Parang, ito pala yung kaya ko pag pinaniwalaan ko yung intuition ko, yung instincts ko, yung mga ganon. Basta naisip mo at sa'yo yun. Oo, panindigan and dapat laging original. Bukod dun sa mga iconic parts na yan, from the entrance look and the lyrics, talaga namang pasabog with fabulous looks, ang Mrs. Venus Deluxe. Unahin na natin ang mga favorite looks ko dyan, yung manananggal niya sa folklore, yung pink look niya, and the winning bulaklak, sa Galamazon. Kamusta naman? Parang, did you intend to have, to trademark yourself as a look queen sa runway, or bala na, basta, ano yung mga thought process mo preparing for the looks? Not at all. Hindi ko naman inisip na may magiging iconic look ako. Except dun sa manananggal, kasi favorite ko talaga yun and feeling ko may magkaka-impact siya. Pero hindi ko inisip na, katulad niya, may manananggal, may pink, yung towel, magiging iconic look. Hindi ko naisip yon. Nilagay ko lang yun sa lyrics ko na Venus Deluxe with fabulous looks kasi magka-rhyme sila. Hindi ko dahil sa lyrics na yun, parang na-manifest siya. Na siya, na parang na-define na lahat, na fabulous looks. Oo. Sana. Actually, may question niya na Venus Deluxe, fabulous looks. May question niyan. Sa Drag Race, it's for you to find out. Ito ba? Oo, meron isa. Isang drag queen. Isang drag queen! Oh my gosh. Season 1. Doon pa sa loob, nung sinusulat ko pa lang yung lyrics ko, sabi niya, Venus Deluxe with fabulous looks. Fabulous looks talaga. Word. Hindi ko ka-team. Okay. Hindi ko ka-team. Mataray! She's just steering it. In fairness naman, fabulous naman yung looks niya. Hindi lang iconic. Okay. Pumunta na tayo sa the one and only lip sync for your life. Yes. How was that experience for you? Kasi parang after winning a design challenge, na-bottom ka sa another design challenge. Yeah. Did you expect na mabottom ka doon when you were like creating the look? Doon creating the look parang na bagabag ka ba na parang shit, anong mangyayari sa look ko na to? Hindi, before pa matapos yung look, before pa mag-runway, na-feel ko na ako na yung mamamaalam. Ewan ko, intuition, nagtiwala sa sarili. May ganun talaga. Nag-align na yung stars for me. Parang yung mga signs na naisip ko, parang, pag ako na bottom this week, it's my time na, feeling ko. Or napilay ako. Tapos yung mga ganon, parang nagkaka-align-align na, oh my God, parang pababa. Parang gumaganon ako. Hindi ko sinisisi yung producers, talagang napilay ako. Hindi naman nila sinadya yun. And nabanggit ko na sa kanila and sabi ko, anong next nito? Uwi din talaga ako for sure. So sabi ko, it's time, kaya mag-enjoy na lang ako. Sabi ko, napakita ko na lahat.
So, ano pang goal ko? Eh, hindi ko naman talaga goal na maging panalo. Ang goal ko is mag-enjoy. Maging great experience siya. As in, nakalagay dun sa mood board ko. Yes. Up until now, na nasa bahay, may mood board ako nun. Yan. Nakalagay is, I will be the real winner of Drag Race Philippines. Yes! Hindi, I will be the winner. The real winner. Doon sa exit line mo, di ba? Parang sobrang grateful ka for the whole experience. Wala kang regrets. Wala akong regrets at all. And sabi sa akin nung psychiatrist, after kasi nun, may psychiatrist nakakausap sa amin kung ano na-feel namin para mag-guide kami, ganyan. Ako daw yung pinakamasayang umuwi. Ang sabi. Ako daw yung pinaka-grateful kasi lahat parang nagsisisi, hindi pa nila napakita yung ganito, hindi pa nila napakita. Ako parang fulfilled. As in lahat talaga. Para talaga nakilala natin yung lahat ng sides ni Venus. The winning, the losing, the greatness, the fabulous looks, the singing. Yung antak mo, ano yung tumatakbo sa isip mo noon? Giving out that gravity inside the popcorn and all the shenanigans that I would just like to share. Sobrang saya ko nun, sis. As diba? Tayong dalawa yun, the girl. Alam nyo, masaya. Sis, iihi ako, sis, sa mama ko, sis. Okay, sis, sasamahan kita. Kasi safe ako nun eh. Talaga. Alam mo, masaya yung moment na yun. As in, lahat inaasar ko. Walang nakaligtas. Pero, may mga napikon. Pero, mas madaming nag-enjoy. Yung na-air lang is yung napikon. Pero like si Silhouette, sila Minty, sila, nakikita ko nag-uusap si Brigading tsaka si Minty. Sabi ko, nagpa-plastika na naman kayo. As in lahat, nag-enjoy talaga ako. Nag-enjoy din yung si Brigading. Si Brigading! Hindi, iba yung level ng saya ko nun. As in talaga. Alam nyo, it's normal club experience sa backstage pag nagiinuman ng mga bakla, nagkaka-maoyan, asaran. Gaguhan. Diba? Parang ang saya niya, pero pag nalagyan na pala siya ng sound effects, iba na pala yung mga, iba na pala yung nagiging feels. Do you think with your whole race, you could have done better if hindi ka na napilay or something? Alam mo, it is what it is. Kung ano nangyari doon, sobrang wala akong gustong baguhin. It's an experience. Para siyang obstacle course. Parang, alam mo ng preparation, meron akong costume na parang nakatatlong balikan ako from Pasig to Pasay sa isang araw. Alam ko Pasig to Pasig. Pasig to Pasig. Siguro mga 1 hour na angkas yun. Parang gusto ko nang sumuko, pero iniisip ko hindi. Para to sa dreams ko. Naiiyak na ako sa angkas, bit-bit ko yung mga costume na hindi tapos, na kailangan ko iparetouch sa ibang mananahe. Yung mga ganun. Tapos bukas papasok na sa Drag Race. Sobrang blessing na tinulungan ako ni Fuchsia at ni Tiny nung preparations ko na yon. So, wala akong pinagsisisihan and I'm so grateful sa nangyari talaga. Yes! Yes! Thank you! Okay. So, all in all, what was your best experience dun sa show? Wala. Wala ako. Ano nga ba? Mas specific. Mas specific. Kasi all in all, it's a great experience. Oo, kasi great experience. na-feel ko lahat. Pero ito yung moment na, oh my God, I am the best. I won it. This is the time. Like, I am Venus Deluxe. Siguro nung nagmanananggal look ako. Kasi di ba nakwento ko sa'yo. Ang puri mo nun. Ang pogi. Ang puri mo nun talaga. As in, iconic talaga yung look mo nun. Nung manananggal look kasi, parang yung mga staff din. Hindi. Yung sa Galamazon. Yung nanalo ka. Yung halaman. Kasi, nung ginagawa siya, wala akong idea kung anong kalalabasan niya. Basta kung ano lang nasa isip ko na, feeling ko maganda to. Tapos nung sinuot ko na siya, lahat ng staff sinasabi, as in yung mga cameraman, parang, grabe to. Tinuturo akong gano'n, naririnig ko. So parang validation na yun, dun pa lang sa loob. Guys, ibang klase ng validation yun. Kasi pag nasa loob ka, parang, wait lang, ano ba itong ginagawa ko? Habi ba to? Okay ba to? Kailangan walang tumitingin sa'yo, walang kumakausap na staff. Hindi ka pwede magpatulong kahit kanino. Kami lang nag-uusap. Tapos naririnig ko sila na, oh my God, iba si Vinya. So may mga gumagano ng mga staff. So parang sabi ko, validation siya talaga. And na-feel ko na, oh my God, hindi ko ginol maging look queen ever. Tapos ngayon, designer pa ako. So parang may bago akong na-discover sa sarili ko. And kaya ngayon, tuwing meron akong big events, ako yung nagde-design ng mga looks ko. Yes! Iconic. Because of that. Ano ka advice to anyone who's interested in joining Drag Race? Ano yung pinaka parang biggest lesson that you would like to share to them?
ang pinakakailangan nyo ay sipag. Totoo yan. Ay, oo. Sipag. Always rant niya to. Pag talagang ano. Naiinis ako sa mga drag queen na tamad talaga, in fairness. Kailangan nyo lang talaga magsipag, di ba? Kasi, like, for example, yung mga pyesa namin, minsan pa ulit-ulit, pero lahat yan inaral namin over the years. Yung mga steps, inaral namin, yung looks, yung pag-research, yung mga ganyan. Part yun ng pagiging masipag eh. So, pag masipag ka, magiging madali na lang sa'yo. And always go, go, go. Ito talaga, grabe, ibang level. Ito talagang lahat, yes, go, laban yan. Sige, take natin yan, gawin natin yan. Talagang, kami kahit ni Precious, naluloka kami sa kanya, ay, wala ba talaga? Laban si Venus, laban tayo sis. Yeah. Ganun, oo, talaga. Kasi sabi nga sa amin, si Mikmik din nagsabi nito, sabi niya, the universe likes decisiveness. Yes. So, dapat decisive ka. Kasi pag decisive ka at naniwala ka sa sarili mo na kaya mo yon, magagawa mo. Wagi! Yes, palakpakan natin Venus Deluxe for that segment. Let's go on our next segment. Nandito na tayo sa part na ang tatawagin nating Say Mo. Ngayon naman, magpapakita ko ng mga pictures and videos of your life. And then, bibigyan mo lang kami ng siguro, pakantayin ba natin si Vinyas? Hala, magkano yan? Bilang bunganga, di ba, pakantahin naman natin si Vinyas. Di ba, bibigyan mo lang kami ng song that represents the moment or the photo or the video, whatever you wanna call it. Tapos, pag-usapan natin ano yung nangyari doon sa photo or video na yun. Game ka na ba? Mahirap naman, te. Sige. Parang hindi ka nag-sign up. Ano pinag-prepare mo ako? Hindi, okay Go. lang yan. Our first photo, everybody song. Say mo, sis. This is the moment. Hi? This is the day. Oh. This is The the moment. brand. Ang ganda lang. Ang ganda This is the nun. day. Grabe, This is Eric the day. Santos, this is the moment. Bakit this is the moment? It's the first time na lumabas ako nakaganyan nung high school. And ako yung bumili mismo ng wig na suot ko niyan. And idea ko din yan. Tapos sabi ko, sa Christmas party, dapat yung girls magpanlalaki at yung boys magpangbabae. Di ba para-paraan, President? President ako! School president. Di ba? So, ayan. Look at this. Yes. Look at her now. Naka-contact lens. Scary lang. Yes, oo. Okay, thank you so much. Next photo, say mo, sis. Ala, From that photo to this photo, no? nakakalawa. Oh my God. Ano kaya yan? No, kanta mo kami, sis. Galing mo, ang ganda mo kumanta. A moment like this, Ah. some people wait a lifetime. Yun lang. Okay, saan to? Parang recent lang to kasi Yes. eto, parang hawig din. Ito ay sa Switzerland. Kung saan first dream country ko. Okay. As early as grade 2. Gusto ko Switzerland talaga, makapunta Europe. sa Switzerland. Switzerland specifically. Kasi may tita ko na taga Switzerland. Tapos nakapang-asawa siya ng Swiss. German. Okay. So parang baka magkaroon ako ng asawa doon. Bata pa. Oo. Tapos yung tita ko mayaman. So baka feeling ko nandun yung Yung success. success. So dream ko Kamusta talaga yung experience mag-Switzerland. nito? Kasi hindi lang Switzerland napuntahan mo nung trip mo na to. Di ba marami kang napuntahan nito, sis. Nakapunta Iba ako. yung ngiti mo, girl. Masaya, hindi kasi in fairness, hindi ako nag-expect. Kasi sa US, nung pumunta ako, nag-expect ako sa US based sa mga kwento mo. And hindi yun yung na-experience ko. Hindi yun na-experience ko. So sabi ko, sa Europe, hindi ako mag-expect. Okay. Hindi ako magpe-prepare. Okay. Kaya ang dala-dala ko, puro pang summer. Hindi ka talaga prepared. Hindi at all. As in, hindi ako mentally prepared. So kung ano mangyari doon, bahala. And sobrang the best experience of my life. And sabi ko, may chance na doon ako tumira someday. An experience that you would share to us na parang dun mo lang na-experience ever at all. Sobrang ganda ng Europe. Sobrang ibang level siya. Another mundo siya na parang mapapatanong ko, totoo ba to na possible na mamuhay ng gantong way? Ganito kaganda. Ganto kaganda, ganto kagagwapo yung mga tao at kagaganda. Nag-enjoy ka And talaga. appreciated nila yung beauty ko. Ito naman, one of the most iconic
iconic din to. Ayan. Yung ating Namolest Chaco Jai vlog noong 2021. 2021! 2020. Ilang views na yan? Ito yung pinakamataas together with Maxi. Sa vlog Ilang mo. views na yan? Mga I'm not sure. 200k na yan. Recreate naman natin yan. Ba? Talagang si Kevin Kay yun Kevin ang talaga umuna, nanggagaling no? eh, di ba? Gusto mo ba, Kevin? Tayong tatlo? Eto na. Kakanta na ako. Okay lang. Bakit ako mahiya? Bakit yun? Wala lang. Kasi inano ko pa siya mismo, oh. Tinabnail mo pa. Tinabnail pa, di ba? Di, ang saya nito talaga ng vlog ito kasi parang first time namin, parang first time din kita na make up pa nitong time ito. Or na make up pa na kita before. Na-make upan niya ako before. Sa Obar. Sa birthday show ko yata. Tapos ang pangit ng makeup niya. So, hindi, maganda yan. Sabi niya sa sis, ang kapal Hindi ng kaya kilay. naman kita gusto make up ano kasi hindi mo pa rin na-discover yung makeup mo. So gusto lang kitang tulungan. Yes, totoo naman. Pero, Actually, na-discover ko na yung makeup ko pero masyadong mabilis yung makeup time sa O-Bar. So, Oo, hindi 1 ko hour. nagagawa yung makeup na Proseso gusto mo, ko. oo. Oo. And yun na natutunan ko sa O-Bar na kailangan pala mabilis ka kumilos kasi sayang oras. Tapos suminikapan kita noon, ang ganda. Pangit! sabi mo maganda yan kung ganito yan. Sana may photo tayo na siguro itatry Hanapin ko. Hanapin. Meron yan for sure. Oo. Hindi kasi, Hindi, yung makeup niya kasi sa akin is clown makeup. Pang laughing track. laughing track. Oo, ang ganda rin nun. Iconic din Ano yun. siya? Artsy. Artsy. Hindi siya beauty. Hindi kasi nung time na yun talaga, pag may mga pyesa akong, hindi sabi ko, ang ganda ng pyesa na to, Venus, kaya mo itong gawin. Hindi, Sa akin niya ipapasa Oo, yung kaya mga pasa parang kayo, na ito, gawin mo na to, gawin mo na siya. yan. Oo, gawin mo na yan. Sure Kaya- ka, sis? O kaya mo yan? Go. Thank you, sis. For, Thank you. Ayan, pati ako, ginano mo pa, ha. Dahil dyan, mag-move on tayo sa ating next game, sa next segment natin. Fast talk naman to. Tayong dalawa naman to. Ay! Oh my go, bilisan mo. God! Nakakaloka! Gano'n ka fast yan? Kasi naiihina ako. Ako din naiihina ako, sis. Fast talk. Pagka sagot mo, ipipress mo lang yung bell, tapos wala na explanation. Okay. Okay. Sino ang favorite mo sa season 1? Wow, ang bilis. Sagot mo na bago, sagot Bel. na bago tanong. Favorite? Si Mama Pao. Wow! 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 Kala mo. Kala mo ah. Favorite ko sa season 1, si Gigi Era. Okay. Favorite mo sa season 2? Tiny. Bernie. Okay. Chris or Tito Boy? Chris. Tito Boy. Jologs or Elizabeth Ramsey? Jologs. Ako, Elizabeth Ramsey. Itsura. Singing or hosting? Both. Ako, hopefully both. Yeah. Drag Race Season 1 or Drag Race Season 2? Season 1. Season 3. Tinulak o natisod? Both. Natulak kaya natalisod. Okay, yes! I would like to say that I'm so Kaya- proud and happy to live in this world, knowing you and being a friend to you. Bongga. Totoo yan, sis. As Me in- too. I wish I can say that. Charot. Hindi, totoo yun. And very, very excited. Wisit ka. Hindi. Charot lang, hindi. Totoo, sis. I'm so proud of you also. Hindi, totoo. I'm very... Congratulations, finally, may ginawa ka na. And very successful, kaya naman pala. Very happy ako na nakikita, napapanood ka kasi as an elder sister. Very happy ako nakikita ko na nare-reach mo yung mga dreams mo, na talagang pinagpapatuloy mo siya. And Going yan, sa for mga it. nanonood, they are my biggest inspiration talaga, si Brigading and si Precious. Oo, ang sabi nga nila, para daw nila akong anak, dalawa. Oo, para siyang Kasi combination namin dalawa. yung mga ginagawa nila, yun yung mga ginagawa ko. What is the brand that you would like people to remember you for? Bakit di mo sinabi yan kanina? Charot, hindi. Ano ba? I want them
to remember me. Aww. That's it. Yes, kahit ano man yan, just remember. Just remember, hindi, gusto ko maalala nila na they can be who they wanna be. Kasi dati, di ba, pag komedyante ka, dapat, nakakatawa yung itsura mo ganyan. And dapat pag seryosong drag queen ka, dapat presentable ka. Hindi nila alam na pwede palang both. Maganda ka na, nakakatawa ka pa. Work! Yes! So, kayo, kung ano yung gusto nyong i-pursue in life, pagsamasamahin nyo ng lahat ng mga boxes and be your own brand. Yes! Totoo. Grabe, ang ganda no. Totoo. Kasi parang you don't need to stick to a brand or put yourself into a limit of a word or a box. Just be who you are and that's your brand. Yes, and panindigan mo. Yes, panindigan mo. So maraming salamat sis for joining me today. Yes, thank you for inviting me.